Uy! Totoo ba itong nasagap din namin nung mahal na araw? Nagdi umano si Coco Martin ang isa sa mga bagong investors ni Willie Revillame. Hindi nga, kasi nga pinag-usapan din po nung mahal na araw kasi ang mga nagkalat na mga literato na si Willie Revillame, inimbitahan itong si Coco Martin and Company sa kanyang Puerto Galera beach resort sa Mindoro. Oriental Mindoro ba yun? Basta sa Mindoro, sa Puerto Galera. Merong resort doon si Willie Revillame na napapabalita nga bago pa man mag-Easter Sunday, napabalita ng final na nagkaroon ng usapan sa mga executives ng MediaQuest at TV5 dahil this April nga po ay aarangkada na ang programa niya na magiging ka-back-to-back program ng Itbulaga sa TV5. So ang kwento, naimbitahan itong si Coco with minus Julia. Kasi syempre naman Holy Week, di ba? Pag Holy Week, alam mo naman yung mga ibang artista, yun lang yung parang medyo matagal-tagal na panahon at oras na makakapag-spend sila ng me time, kumbaga, or family time nila na walang trabaho. Pero dahil nga sa mga ginawang post na nakita ng lahat na nandoon nga si Jan, kasama sa grupo si Jan Estrada, kasama ang kanyang asawang si Priscilla Merelles, sino pa bang nandoon? Si Cherry Pie Picache, at saka yung mga ibang kaibigan nila at yung mga staff na bubuo ngayon ng programang wala pang title. Kasi ang sabi, hindi wawawin yung magiging titulo nung bagong show ni Willie Revillame sa TV5. Pero ang issue nga na sentro doon sa mga chikang ganun pala ka-close bilang magkaibigan si Willie Revillame at saka si Coco Martin, na alam naman din natin si Coco since kahit nung may prangkisa pa ang ABS-CBN ay nagpo-produce na po ng mga programang pantelebisyon dahil nga sa naging ugnayan niya kay Yumaong Susan Roses at pamilyang FPJ na parang may kasunduan sila na i-remake i-remake ni Coco ang ilan sa mga malalaking proyekto noon ng The King na tinatawag nating The King sa Philippine showbiz na si Yumaong Fernando Poe Jr. at ilan nga ang isa na nga dito yung isa sa mga longest running primetime shows na ang probinsyano na ngayon naman ay naging ang Batang Quiapo na ang tagal-tagal na rin. So sa mga plus may mga movies pa, yung Panday movies, di ba, na nakadalawa ba o isa na basta may Panday movie na produce din itong si Coco Martin. So kumbaga, yung pagiging negosyante ni Coco dito rin sa showbiz niya inilian, kumbaga pinapakita. In fact, yung pelikulang nag-hit ni Alden Richards at saka ng kanyang partner na si Julia Montes ay co-producer din doon si Coco, di ba? At meron pa nga sinasabing, meron pa silang isang lalabas na movie na shoot din nila sa Mindoro. Hindi ko alam anong meron dito sa kasi if I remember it right, sa Pola Mindoro yun dahil minsan itong nabanggit sa atin ng kaibigang mayor ng Pola Mindoro na si Jennifer Cruz o si Ina Alegre nung sa showbiz, si Jennifer Cruz po, na mayor siya doon. Tapos parang alam ko last year pa ito ginawa din to parang Holy Week din na sinut na ganun din, parang action something din ito na hindi pa ngayon yata na ipapalabas or na ipapakita. Hindi natin alam kung ano ng estado, pero sa Mindoro din yung ginawa. And then this year 2024, another Holy Week din, ito naman ngang sighting kina Willie Revillame at kay Coco Martin na may mga niluluto at ang sabi nga ng mga dinikit-tikit, pinag-connect yung mga istorya na bago pa man nagkaroon ng final meeting si Willie Revillame sa mga executives ng TV5, di ba napabalitang na ibenta niya ng bilyon ang property niya sa Tagaytay bilang parang preparasyon daw ito sa sa show na kanyang gagawin pagbabalik TV5. And may mga nadagdag ditong kwento na may mga ilang politiko at negosyante
na kaibigan din ni Willie na nag-shell out or nag-pour in din ng kanilang financial resources para makatulong dun sa binuong parang programa. And this time nga, sinasabing si Coco Martin ang latest addition doon sa mga investors na gusto ring maging parte nung binuong grupo ni Willie Revillame, kung saan nga isa sa mga gagawin nila ay ang pagpuproduce ng TV show, variety afternoon show na ipapalabas sa TV5 plus other shows di umano na gagaya ng pagdadala ng mga concerts abroad, siguro eventually pagpuproduce ng mga pelikula and concerts dito locally. So yun ang naging usap-usapan nang dahil doon sa banding time na ginawa ni na Willie at saka ni Coco Martin sa Mindoro. So sa ganung usap-usapan, pumasok na rin yung mga question on, ay paano yan? Kasi di ba si Vice Ganda, kilala din nating kaibigan ni Willie Revillame at tinuturing din na isa sa mga closest ni Coco Martin. Eh di ba si Vice Ganda, siya ang pinaka-spokesperson at pinaka-ulo, with all due respect kina Vong Navarro, kina Kois Jong, kumparing Ogie Alcacid at iba pang mga nasa Showtime, with all due respect sa kanila, talaga namang si Vice Ganda ang tinuturing na timon, kumbaga sa barko, sa bangka. Siya yung nagtitimon ng programa na ngayon nga po, simula ngayong April 6 o hindi ko alam kung kailan lalabas itong episode na to nagsimula nung April 6, birthday mismo ni Meme Vice Ganda, magsisimula na silang umere sa GMA 7 dahil talagang tapatan, salpukan na ito with Itbulaga ng TV5 naman. So ang naging question ng mga lahat, parang kung mag-i-invest pala kung investor na pala si Coco Martin ni Willie Revillame, di ba maapektuhan ng friendship nila? Kasi si Vice very close din kay Willie, si Coco very close din kay Vice, ganyan-ganyan. So may mga conflict pa sa ganito. At the end of the day po, kung totoo man itong chika na ito na may investment ng pinag-uusapan or mga businessman, partnership, collaboration or what, negosyo pa rin yan kasi. Kasi si Vice naman, kumbaga doon sa It's Showtime, alam natin, ito matagal na natin binavlog dito sa Unbettable Channel na may mga naging portion noon ang programang It's Showtime na si Vice na ang nagpo-produce or co-producer. So hindi natin alam kung anong arrangement nila with GMA7 kasi ang alam natin with GMA7 co-prod din po sila. Diba? Co-prod meaning hati sila sa maraming bagay from production hanggang sa mga talent, hanggang sa mga pagkuha ng mga sponsors, advertising, marketing, etc. So nakaka-intriga din ang mga ganitong pangyayari kasi sa mga galawan ngayon sa television, although sabihin naman natin parang ngayon lang kasi babalik uli ang It's Showtime sa mainstream television, with all due respect sa Showtime na matagal ko rin pong inalagaan bilang isa po ako sa mga naging publicist nung mga unang panahon ng programang yan. Masasabi natin bumabalik sila sa mainstream kasi nga nasa free TV na sila, di ba? Na nakagaya ng GMA7 na napapanood Luzon, Visayas, Mindanao, unlike before na since mawala nga po ng prangkisa si ABS-CBN, sa mga ibang platform na lang po sila napapanood sa mga gadget nating maliliit, sa Facebook, sa kung saan pa man. But this time talagang head on na sila, nakapwa nila nasa mainstream din na Itbulaga. Plus after Itbulaga nga po, doon nga daw po ilalagay itong programa ni Willie Revillame na siyang magtitimon naman at siyang sabi natin may pinakamalaking share or stocks. But at the end of the day, may mga iba siyang kasamahan na at this early nga sinasabi, baka gawin lang daw itong political platform dahil may napapabalita nga na si Willie Revillame parang kinonsider na tumakbo sa politika sa mga darating na panahon na sinasabi nila gagamitin lang, ganyan-ganyan. But ganun talaga ang galawan sa lahat naman ng bagay, di ba? Mapa-artista man yan, mapa-politiko man yan, ganyan. Lagi nila pong ginagamit o kumbaga lagi nilang dinadaanan ang mga ganyang proseso,
programa sa telebisyon, sa radyo, sa ibang social media para maipakilala nila ang kanilang mga sarili. Then eventually nakikita na lang natin nangangampanya na, andyan dyan na sa mundo ng politics. Kaya ganun po sila kakonek-konek. Negosyo, politika, artista, kumbaga. Kagaya ng bago kong programang sasamahan po tuwing linggo po, is-segue ko lang po ito sa sa DZME teleradyo po yan. Ang working title is PBA, Politika, Basketball at Artista. Basketball for the sport, artista for AP at politika. Kasi yun daw po ngayon ang uso. Working title pa lang po yun. Kasama po ako dyan. Kasama ko dyan si Errol Balatbat at saka si Sir Chino Trinidad. Mapapanood po yan sa DZME, na ako nahihilo ko kasi galing po ako DZMM at wala na ang DZMM. DZME radio tuwing linggo alas 2 ng hapon hanggang 2 to 4 ng hapon. Pero alam namin i-reintroduce siya, i-reformat para baka maging Sabado po kami ng hapon. But still, ngayong tuwing linggo po yan, subukan din ninyong papanoorin. Plus, ang Marites University na napapanood naman po lang live tuwing Lunes ng gabi, 9 o'clock in the evening, hanggang onwards kasi 4 na po kami madadaldal doon at mga chikadora tuwing Lunes at saka Huwebes po ng 9 to onward PM. Yan po sa Marites University. At syempre pa, ang inyong lingkod dito sa Unbearable Channel. Nagpapasalamat ang Nabus po. Hello. Ingat-ingat po tayo. Sobrang init talaga ngayong Abril.